Again, good afternoon. So, ang lesson natin this time is the continuation of our lesson last meeting, which is the measurement and measuring length on page 142. So, last time we discussed the measurement, yung mga panahon pa ng mga Babylonians and Egyptians. Yun yung mga handspan, palm, yung foot, tapos cubit, and yard. Pero this time, yung mga aanuhin natin is yung mga measurement na unit like yung meters, kilometers, and so on. So, meron lang tayong kailangang tandaan yung arrangement ng mga unit measures na yan, which is, ito yung mga measurement nila. Wait lang ha. Kung may marinig man kayong ingay, pasensya na. Pwede nyo rin silang i-write. Pwede nyo siyang i-write dyan sa inyong ano. Ayan. Yan yung arrangement nila. Meron tayong km, stands for kilometer, hm, yung ano nila, yung arrangement nila yan. And hm is hectometer, dam, or decameter, and m, which is meter, dm is decimeter, cm is centimeter, and mm is millimeter. So, pinakamahaba or pinakamalaking value ang kilometer at pinakakonte ang millimeter. So, ang pinaka-basis natin dito ay yung meter. Na kung saan, meron tayong gagawin na, ay, ba't ganun siya? Ba't naging ganyan? Ganyan ba talaga yan? Bakit naging ganito na? Wait lang ha. Nagkadikit-dikit. Pero nasulat niya naman, dapat may mga spaces dyan. So, ganito yan. Ito, mag-jump siya. Ayan, parang nag-jump lang siya. Papunta sa mga susunod na unit. Ayan, ganyan yan. Kapag multiplication, papunta tayo sa right. And kapag division, ito. Ayan. Sabihin nyo lang kapag may na-skip ako. Ayan. Dito, division kapag papunta sa left. Yan yung mga parang tatandaan natin. Halimbawa, kilometer, 1 kilometer is isang lipat, which is equivalent to 10 hectometer. And 1 hectometer, isang lipat ulit para sa decameter, is 1 hectometer. Hectometer is equivalent to 10 decameter. And 1 decameter is equivalent to 10 meter. And 1 meter is equivalent to 10 decimeter. Nag-skip lang siya by 10. And 10 decimeter is equivalent to 10, or 1 decimeter is equivalent to 10 centimeter. And another one is 1 centimeter is equivalent to 10 millimeter. Kapag division naman, ganyan din. And dito tayo nagbe-base sa ating meters. So, tignan natin kung ilang beses siya nag-jump. Halimbawa, 1 kilometer, ilang beses, kunwari 1 kilometer lang ang gagawin natin. So, ilang beses siya sa tingin nyo nag-jump papunta sa meter? Ilan? So, 1, 2, 3. Nakikita nyo yung pen? Nakikita nyo? Opo. Ayan. O, ilang beses? Ilang beses siya nag-jump? 3 po. Ayan. Ibig sabihin, 3 zero lang ang ilalagay natin. That is equal to 1,000 meters. Ayan. 1 kilometer is equivalent to 1,000 meters. And, halimbawa naman, tinanong ko, how many, 1 kilometer, kapag kinonvert natin sa millimeters, ilan? Kapag ginanyan natin, 1 million po. oo. So, ibig sabihin, kailangan natin ng 1 million na millimeters bago tayo magkaroon ng 1 kilometer. And ngayon, ang based on the arrangement na pataas or yung mga larger than meter is ang 1 kilometer or ang kilometer, ayan, siya ang larger than meters. Ibig sabihin, ng kilo is 1,000. Kaya, kailangan ng 1,000 meters sa 1 kilometer. And
Kapag naman hekto means 100. So, ibig sabihin yan, kailangan natin ng 100 kapag, ayan, kilometer. Kailangan natin ng, kung kapag mali yung sinulat ko. Ayan, hekto na tayo, hekto. Hectometer, kailangan siya ng, ayan, kung papansin niyo mag-start dito, 1, 2. So, ibig sabihin ng hectometer is 100. That's why, kailangan ng 100 meters bago maging hectometer. And, yung, yung decameter, deca means 10. That's why, ang decameter is kailangan niya ng 10 meters. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-arrange sila based sa pinakamalaki, pakonti ng pakonti, bago siya mapunta sa ating meters. And yung sa smaller than meters naman, meron tayong yung 1 meter. Ayan, yung 1 meter, kailangan niya ng 10 decimeter. Yan ang pinakakonti. Kasi deca nga, or deci is equal to 10, or means 10. And kapag naman kailangan natin ng, or yung sa decimeter, ito, decimeter, ayan, ang ating 1 meter is kailangan niya ng 100. 100 100 centimeter. Kasi ang centimeter is equivalent to 100. And next naman, ang 1 meter is kailangan niya ng, ayan, yung kung papansin niyo yung millimeter. Ang millimeter is equivalent to 1,000. Ayan. So, ito naman, based sa pinaka-konti. Ayan, pinaka-konti ang 10, 100, and 1,000. Ngayon, kahit tignan lang natin itong ginawa ko, kaya na nating sagutan yung mga nasa book, which is yung use metric converter and cancellation method to do the conversation. Halimbawa, yung sa number 1. Ang sa number 1 na given is meron tayong 12 kilometers. And, i-convert natin siya saan? Sa meter. So, kung titignan nyo lang, itong yung dinrawing ko kanina, andito si kilometer, and pupunta ka sa meter, di ba? 1 kilometer is equivalent to 1,000 meter. So, i-multiply lang natin yung 12 ng 1,000. So, that is equal to 12,000. So, ibig sabihin, ang 12 kilometer is equivalent to 12,000 meters. Or bilangin nyo lang ito, kilometer to meters, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, magdagdag ka lang ng 3 0. And that is 12,000 na, ang 12 kilometer. Okay? O, halimbawa, another example, yung sa number 2, meron tayong given na 8,546 na centimeter, and i-convert natin siya into meter. So, titingnan nyo yung centimeter. Nasaan ba yung centimeter? Di ba ito yon? Ito. So, ilang beses? Since nasa right ang centimeter, papunta tayo sa left. Kasi ang meter ay nandito. Ito yung naka-circle. So, division yan tayo. Pupunta tayo, papunta sa left. So, ilang beses? 1, 2, dalawa. Since ang whole number laging nasa dulo ang kanyang decimal point, so dalawang beses ka rin mag-move. So, 1, 2. And ang decimal point natin this time is nasa pagitan na ng 5 and 4. And that is equal to 85.46. So, ibig sabihin, 8,546 centimeters is equivalent to 85.46 meters. Nakukuha ba? Naintindihan kung paano ko ginagawa yan? Any question about this? Naintindihan ba yan? Yung doon na lang po, teacher, sa ano po? Saan? Number 2 po. Number 2 po. Given siya, anak, is 8,546.
Pero kung titignan mo, centimeter siya. So, punta ka sa centimeter dito sa, ayan, yung nilagyan kong arrow, yung naka-box. So, centimeter. Tapos, i-convert natin siya into meter. So, ibig sabihin, tignan mo kung ilang beses siya nag-move. So, from centimeter, 1, 2, bago siya mapunta sa meter. Kaya, nag-move din tayo dito ng 2 beses. 1, 2. Kaya yung decimal point is nasa pagitan na ng 5 and 4. That is equal to 85.46. Okay? Okay? Naintindihan ba yon? Naintindihan to? Okay na? Gets na po, teacher. Oo. O next, meron tayo sa number 3 na 955 millimeters. And i-convert natin siya into centimeter. And tignan nyo ulit dito sa nakabox na ito kung nasaan ang millimeters. So, di ba nandito siya sa last? Ito, yung last, millimeters. And i-move na, ay bakit M lang itong nalagay ko? Millimeters. So, i-convert natin siya into centimeters. So, kung papansinin nyo, nasa right ang millimeters, tapos mag-move tayo papunta sa centimeter. Ilang beses tayo nag-move? Ilang beses? Isa po. Isa lang. So, ibig sabihin, kung papunta siya sa left, ganun din dito sa given. Yung 955, nasa dulo ang decimal point, isang beses lang din tayo mag-move. And that will be 95.5. So, ibig sabihin, ang 955 millimeters is equivalent to 95.5 centimeters. O, may question pa? May question pa? Next example. So, another example. Itong sa number 4, we have 405 kilometers is equivalent to how many, is equivalent to how many decameter? O yung dam. Ayan. So, kung papansinin nyo ulit, ang ating kilometer is nandito sa unahan and pupunta tayo, titignan natin kung ilang beses mag-move bago siya mapunta dito sa decameter. So, 1, 2, dalawa. So, ibig sabihin, kung papunta siya sa right, ganun din ang gagawin natin dito sa given na 405. So, 1, 2. And, di ba kapag may bakante, maglalagay lang tayo ng 0. So, that is equal to 40,500 decameter. Nagiging clear na ba sa inyo? Nakukuha na ba kung paano natin i-convert na? Sobrang clear. Clear na ba? May tanong po ako, teacher. Paano po Yes. nagkaroon po ng point dun po sa gitna ng 0 tsaka 5. 5? Ang whole number kasi anak, laging nasa dulo ang decimal point. So, syempre, mag-move tayo ng dalawa. 1, 2. Ayun. Okay? Okay na ba? Tandaan kapag whole number nasa dulo ang decimal point. So, last example na ibibigay ko para kayo ang gagawa dun sa number 6 to 10. So, meron tayong 87 na decimeter and i-convert natin siya into decameter. So, tignan nyo ulit dito sa ating draw. Ito yung nakabox. Ayan, kung nasan ng decimeter. So, ito ang decimeter. Itong DM. And pupunta tayo sa DAM. So, ito. Since nasa dulo yung DM, nasa baba niyan tayo. Mag-divide tayo. 1 kasi paatras siya. 2. So, dalawa lang din. So, paatras, 1, 2. So, nandito na ang decimal point. And that is equal to 0.87 or kahit wag nyo nalagyan ng 0, okay lang din. Basta clear yung decimal point. So, 0.87 or 0.87. Ibig sabihin, 87 decimeter is equivalent to 0.87 decameters. Okay? Clear ba sa inyo yung ating conversion na na-discuss ko this time? Basta wag niyong kakalimutan ito, yung pagkaka-arrange nila. Okay? Any question? May question pa ba? Na?
Mag-react kung may question pa. So, ngayon, kayo ang gagawa dito sa ating 6 to 10. Sa page, ayan, page 149. Again, ang gagawin nyo lang is yung number 6 to 10. Okay? Ngayon, yung sa challenge, kayo nang bahala kung gusto nyo siyang gawin. Kung gusto nyo i-practice, okay lang. Pero yung required na gagawin nyo is yung sa accuracy letter B, number 6 to 10. Okay? So, mag-react kapag naintindihan na and ready nang gawin yung pinapagawa ko. Any reaction? Ayan. Sige, kung ready na.